Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Bitcoin. Kung nag-bottom na nga ba siya. Kaya yan, kung pag sinabi po nating bottom ay ito na yung pinakamababa kaya na kanyang presyo. Ayan, ang isa na rin pong term dito na madalas na ginagamit ng mga crypto enthusiast ay deep. Ayan, nag-deep na nga ba itong si Bitcoin? Kasi pag sinabi po nating bottom price or deep price, ayan na po yung pinakamababang presyo kung saan po magkakaroon ng reversal itong si Bitcoin. Kaya ayan, ito yung pinakamababang presyo kung saan po siya bumagsak at dito na siya mag-uumpisa para umangat naman. Kaya yan po ang ibig sabihin ng bottom or deep price. Kaya yan ang ating pag-uusapan dito. Nag-bottom na nga ba or nag-dip na nga ba itong si Bitcoin sa kanyang kasalukuyang presyo na ito. At bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan is the Bitcoin bottom in. Ayan, ito na nga ba? Kung i-check po natin yung kasalukuyang presyo ni Bitcoin ay naglalaro po siya sa 61,011.42. Kaya ayan. The point at which buy the deep talk on social media starts to fade is often a sign the bottom is near than most people will think. Kaya ayan, sabi rito, yung usap-usapan daw sa social media na buy the deep ay nag-uumpisa na daw po itong maglaho. Ibig sabihin ay ito na raw po ay isang signal na malapit na ang bottom price or deep nitong si Bitcoin. Kaya ayan, yan na po yung isang signal rito. The fading by the deep talk suggests the weak and scared bears have sold and the bulls are starting to position themselves. Kaya ayan kung bakit ang pinakabasihan dito kung bakit naglalaho na yung usap-usapan na buy the deep ay ibig sabihin ay mahina na yung mga bears o yung mga sellers. Yan, sapagkat patapos na sila or natapos na sila sa kanilang pagbebenta. At dahil dito ay nag-uumpisa naman ang mga bulls o yung mga buyers na mag-accumulate or bumili. Kaya yan na rin po ang siyang magdudulot para mag-umpisa itong umangat. Unfortunately, there's no way to know for sure if prices have bottomed out until after the fact. However, key support levels on the Bitcoin chart haven't broken down and fundamentals haven't changed. Kaya yan, na-content ko na rin po ito sa mga nakalipas na video kung saan ay meron na rin pong nagtanong. Yan, kung paano nga ba natin magagawang tukuyin or ma-identify ang bottom price or deep price ni Bitcoin. At aking pinaliwanag na wala po talagang paraan or wala po talagang siguradong paraan para matukoy ang bottom price ni Bitcoin. Kaya sabi dito, there's no way to know for sure if prices have bottomed out. Wala pong siguradong paraan or accurate na paraan para masabi natin na nag-bottom price na itong si Bitcoin. Or syempre maging yung mga ibang mga altcoins na rin. Kasi mahirap po talaga yan unless na talagang yung isang analyst ay napaka-genius yan, or napaka-talino. Yan, pero ayan, yan ay hindi po nila ibabahagi yan. Sasarilihin po nila yan kung nalaman nila ang bottom price. Pero syempre bilang average lamang, isang ordinaryong trader yan, at analyst ay wala. Mahirap pong i-determine ang bottom price ni Bitcoin. Kaya ayan, sabi rito if Bitcoin continues to hold above $60,000, this could signal the bottom is in. Kaya ayan, ang pinakabasihan dito ay kung hindi raw po mababasag ang support line na nasa 60K or $60,000. Yan, check po natin yung aking daily chart time frame. Nandiyan na rin yun, yung ating pinaka major support line dito. Yan ang 60,693.60. 60K na rin po yan na major support line. Ang
Ayon po sa balita ay kung hindi po magagawang basagin ni Bitcoin ang support line natin dito at mananatili ang presyo ni Bitcoin sa ibabaw nito, ay ito na raw ang maituturing na bottom price. The bullish spot Bitcoin ETF narrative driving increasing mainstream adoption is still in place, meaning the crypto could reverse into a full bullish action very soon. Kaya ayan, kung natatandaan pa ninyo itong spot Bitcoin ETF na ito, yan, isa po itong ito po yung inabangan po natin talaga ito, yung launching nito. At hanggang ngayon ay nagdudulot pa rin daw po ito ng bullish narrative or bullish impact, sapagkat patuloy pa rin po yung paglago or pagdami ng mainstream adoption nito. Kaya nagdudulot pa rin po ito hanggang ngayon ng bullish momentum para kay Bitcoin. Kaya sa madaling salita ay maaring itong si Bitcoin ay mula sa kanyang nararanasang pagbagsak ngayon ay posible na po itong mag-reverse or magbago ng kanyang trend direction, at ito ay magpapakita ng bullish action. Ayan, or aangat po ito. Other key factors also point to Bitcoin nearing its bottom. As noted by crypto analyst Willy Woo, Bitcoin's risk signal recently printed a lower low, which is a transformation that frequently paves the way for a bullish trend. Yan, meron pang isang bagay dito na pinoint out, yan, o tinukoy ng isang kilalang crypto analyst na si Willy Woo, kung saan ay ayon po sa kanya ay nalalapit na ang bottom price nitong si Bitcoin. At yung kanyang nakitang signal rito ay nagpakita raw si Bitcoin ng tinatawag na lower high. Yan, lower high formation. Ang lower high formation na ito ay madalas na nagbibigay daan para sa isang magaganap na bullish trend yan sa isang market price or market trend. Kaya yan po yung nakita ni Ginoong Willy Woo kay Bitcoin. Meron pong nabuo na isang lower high pattern formation, at ito po ang siyang, ayon po sa kanya, ito po ang siyang magbibigay daan para kay Bitcoin para ito ay magbago ng trend direction mula sa pagiging bearish ay magiging bullish ito, or sa madaling salita ay aangat na ito. Kaya ayan, mula sa kanyang bottom price. Kaya ayan pong muli ang kung nag-bottom price na nga ba itong si Bitcoin, ay ayan, wala pong makakapagsabi kung bottom price yan. Pero sabi rito ay malamang ay baka yung $60,000 na ito ang bottom price kung mananatiling hindi ito mababasag ni Bitcoin. Kaya yan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.